So hi guys. For today's video, ayan, English na. So ngayon ay gagawa po tayo ulit ng Japanese cheesecake na viral na viral. So ang gagamitin po natin guys, mayroon po ako ditong mga lalagyan. So mayroon ako nito. Yan. Tapos itong container na to guys. Kaya ko napili itong gamitin kasi magandang pangbaon sa eskwelahan ng bata at saka sa trabaho ko guys. So tamang-tama lang yung laki niya. Tapos ito naman yung pangkalahatan guys. Yung ganyan na lalagyan. Mili natin ngayon guys, mayroon tayong Greek yogurt ulit dito guys. So napili ko tong Greek yogurt kasi hindi siya maasim, ma-creamy, tsaka vanilla flavor yung pinili ko. So ito yung gagamitin natin. Tapos mayroon tayong Philadelphia na cream cheese dito. Gagamit po ulit tayo ng Biscoff cookies. So nabili ko to nung sa Costco. Tapos digestive na original, yung walang flavor guys, digestive, ayan. So, dalawang klaseng biscuit yung gagamitin natin. Then, meron din ako ditong banana, kasi naisipan ko pong lagyan ng kahit anong prutas ang gagamitin, pero naisipan ko na lang ilagay yung saging sa ibabaw ng Japanese cheesecake natin. So, ayan. Hiniwa-hiwa ko na yan guys. Tapos yung fillings naman, yun pa rin yung gagamitin natin kasi isang lata yung nabili ko nung isang araw. Kasi pangalawang araw ko na itong paggawa ng Japanese cheesecake. So gagamit ulit po tayo ng raspberry na nasirap na. So ayan. Ayan guys. So nilagay ko lang sa ref. Tinakpan ko siya ng plastic. Ayan. So ito yung raspberry syrup natin. So maganda rin iba-ibang flavor like blueberry or strawberry na syrup o puree. Puree to kasi guys, hindi siya syrup kasi may laman-laman siya. So, ito lang kasi yung nakita kong available. So, ito na lang yung binili ko na raspberry puree. So, start na tayo guys. So, ito muna yung gagawin ko guys, yung malaki. Ito. Ito yung yogurt natin. Then, ang isusunod natin ay yung Biscoff. Dali lang guys, kuha ko ng paper towel. So, ayan. So, ganyan siya. Ang kasi dito guys, pag ito lang kasi yung kinakain mo, yung Biscoff lang, para sa akin is sobrang tamis niya. Kahit ilublob ko siya sa may kape, matamis ko pa rin. So, pag nilagay ko naman dito sa may yogurt guys, hindi mo na siya malasahan yung tamis. Balance na siya guys, kasi ito naman ay creamy na may pagkaasim na sipa. Tapos, itong Biscoff cookies. So, hindi mo na siya maramdaman na matamis. Sobrang tamis. So, ito na yung pangalawang ginawa natin guys. Nung una, nagawa ako ng video sa aking Facebook. Tapos ngayon naman ay isi-share ko sa inyo dito sa aking YouTube channel.
siguro naman pwede kayong gumamit ng ibang cookies pag wala po kayong mahanap na Biscoff. Pero dapat yung talagang crispy, yung crunchy na ano guys, na biscuit. Kasi may mga ibang biscuit na makunat, di ba? Hindi siya kasing ano crunchy ng itong ano Biscoff. So, ayan na sila guys. So, kung nakikita nyo dyan sa gilid, nandyan na sila. So, ayan. Ang next natin gagawin, ilalayer ko ulit tong cream cheese. Cream cheese yung ilagay natin sa pangalawang layer. So, okay na itong gamitin ko kasi woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Grab my shades and hit the streets, no plan, chasing vibes like seashells. guys, gustong gusto ng bata. Yung anak ko, nung unang gawa ko nito guys, naubos niya yung isang tab. So, spread lang natin dito. So many ways. Grab my shades and hit the streets, no plan, chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name. Crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. So, ayan guys. Then after, gagamit po tayo ng ito. Puree na raspberry. So, ayan na sila guys. Yan. So, ayan na yung pangyayari, guys. Yan. So, ayan. Ano na sila, safety.
Then, ang next na gagawin natin guys, yung pangtrabaho ko naman guys. Ito, maliit lang. Yung kayang-kaya ko lang na ubusin. So, oops. Yan siya. Lumabas na yung ano. So, ito na yung isa. Ayan. So, hindi tayo maglalagay ng raspberry puree dyan. So, ang gagawin ko siguro, dudurugin ko to. Yan, dinurog ko na sa kamay ko guys. Kasi ano naman siya, crunchy na malambot naman. Kaya namang ano, durugin sa kamay. So, ayan na guys. Ayan. Amazing! Ayan. Nakakatuwa lang, di ba guys? Para na tayong gumagawa ng homemade cheesecake. So, tapan na natin. Ito yung pangtrabaho natin guys. Para hindi ata magsara. Hindi, kaya naman. Pero bakit hindi siya mag-ano? Ayun. Kailangan patunugin para ano. Ayan guys. Ang cute. Ayan guys, hanggang sa ilalim.
isa guys. Ayan yung isang nagawa natin. Ayan. So, lagyan natin ng saging. So, ayan na sila guys. Yan. So, nakagawa tayo ng 3. Yan guys, 3 yung nagawa natin kasi paubos na yung ano natin guys. Ayan, konti na lang. Paubos na, kaya hanggang dito na lamang guys. Maraming salamat sa nanood. And then, maganda to guys, pang baon-baon, pang snack, pang dessert, at least nutrition guys, nitro, masustansya. Kasi yogurt guys, yan. Tapos, kung sinasabi mong matamis, hindi naman matamis kasi naglalaban yung itong Biscoff biscuits. Pag hinalo mo na dyan sa yogurt guys, mawawala na yung tamis ng biscuit natin. Tapos, hindi tayo naglagay ng condense, hindi tayo naglagay ng mga cream, mga Nestle cream o Nestle cream guys. Hindi tayo naglagay ng ganon. So, yogurt lang yung ginamit natin. Wala tayong sugar. Siguro yung sugar lang siguro, yun yung raspberry na puree. Pero ano naman yan, natural naman na pinuree yung raspberry. So, no added sugar doon. So, maraming salamat ulit guys. Pwede nyo din gawin to sa mga special occasion guys. Or pangbaon nyo sa inyong mga anak. Kahit sa asawa nyo guys, pangbaon niya sa trabaho niya. So, gawin nyo din sa bahay to guys. Ito yung viral kasi na Japanese cheesecake. So, syempre, nakiki-viral din tayo. Pero nung unang gawa ko guys, nagustuhan na anak ko. So, yun na lang yung ginagawa po natin ngayon. So, maraming salamat. Bye! So, ilagay na natin sa ref guys. Dito ko ilalagay. Yung iba sabi nila overnight, pero sa akin naman kahit hindi overnight guys, pwede naman kumain na agad basta naka ano na siya. Tumigas na siya ng konti. So, ayan. Naka-portion na 'yan. So, let's say later. So, ito na yung natira na ano natin guys. Crepe. So, yan na yung ginawa ko. Tapos, ito na kakainin natin. Yan. So, natin lagyan ng saging.